Pahamak talaga tong si Canada. Pabago-bago ng rules. Kung saan ang magandang oportunidad para sa pamilya ay no-brainer na yan, kapatid. Welcome back to our channel. Kumusta po? Kahit saan ka man magpunta, mapa-Canada man, mapa-Pilipinas, it does not matter kung magsisimula man from scratch. Depende na po sa tao kung paano pagandahin, kung paano baguhin ang takbo sa buhay sa abroad. At nakadepende po yan sa atin kung paano natin i-adapt at pag-aralan ang pamumuhay sa bansa na pinili natin. Dahil aware naman po tayo na walang perpektong bansa. And your luck is not guaranteed. Kumbaga, kung saan ka masaya, dun ka. Hindi ang bansa ang problema. Huwag isisi sa bansa. Kahit andito ka sa Canada or wala, ang isang bansa ay haharap talaga ng crisis. Kaya kung ano man ang mga pagbabago, tanggap-tanggap na lang pag may time. Social media ngayon, lagi mong napapansin, puro negative feedback na ang Canada. Sirang-sira na, kumbaga, ang Canada. Katulad na lang halimbawa, pahamak talaga tong si Canada. Pabago-bago ng rules. Pero naisip mo po ba, kung hindi ka prepared, kahit na mag-start ka from scratch, ay wala din pong mangyayari. At kahit handa ka sa isang bagay, katulad na lang halimbawa, may pera ka, kung wala ka sa tamang mindset at sa tamang skill set na in demand sa Canada, ay wala din. Pag regulated ang inyong skills, ay mahihirapan din po makakakuha ng trabaho agad-agad na ukol sa profession mo. Occupations like law and legal services, engineering, financial services, at iba pa. Pero kung high-skilled ka at in-demand job ang skills mo, ay pasok ka. Lalo na pag ito ay may permanenteng pathway to permanent residency. Maganda ang Canada. Natatabunan na lang talaga ng mga negative feedback ng mga ibang vloggers. Hindi na na-appreciate ang generosity ng bansa dahil na din sa dumadami at tumataas na populasyon at hindi na kayang i-accommodate ni Canada. Lahat kasi nakinabang, from international students, temporary workers, tourist visa, universities, agencies, consultants, businesses, lahat na yata ay nakinabang sa generosity nito. Di ba kung napapansin nyo? Lahat ay willing gumastos ng milyon-milyon or malaking halaga dahil may magandang benepisyo na maibibigay o maitutulong sa kanila ang Canada. At itong mga ito na gumastos ng malaking halaga ay willing din naman silang magtiis at magsakripisyo para makuha nila ang goal kung anuman ang gusto nilang mangyari sa buhay nila dito sa Canada. Aside from that, meron din pong mga hindi successful na ito po yung mga tinatawag na nagrereklamo, nagwewilga, nagsisisi, napapahamak dahil sa pagpunta nila sa bansa. Katulad na lang po halimbawa, ng isang tagapanood natin, nagsisisi po siya na pumunta siya ng Canada dahil naisangla po niya ang bahay para lang makapunta sa bansa. So sad naman po na meron tayong mga kababayan na nakakaranas ng ganito. Siguro po, wrong timing lang ang pagpasok ni kabayan dito sa bansa. At naniniwala po ako, pag para sa'yo ang isang bagay, ay para talaga sa'yo yan, kahit na dumaan ka sa hirap. Pero kung hindi man natin makakamit ang bagay na hindi para sa atin, ay meron pong rason yan. Kung hindi man dito sa Canada, baka po sa ibang bansa o nasa Pilipinas ang para sa'yo. Secured permanent job will make a big difference. Wrong timing ang pagpunta. Dahil ang government ay nagbabawas at mas naghihigpit sila sa immigration. Nababalita nga diba, kahit meron kang LMIA ay walang kasiguraduhan ito. Marami pa din ang nadidinay. Sa pag-process pa lang ng documents natin, mahaba-habang proseso yan. Alam na dapat natin ang risk at walang garantiya kung magiging successful po ba tayo. Parang sugal, ganon. Malaki ang chance na mapapahamak tayo. Like for example, maghahanap pa po tayo ng trabaho o di kaya nag-international student ka. Kumbaga yung status mo ay hindi pa permanente. Malaking challenge po yun. Mahaba-habang stress pa ang haharapin mo. Meron kasing maling paniniwala ang karamihan na pumupunta sa Canada. Lalong-lalo na yung nagbe-base lang sa kung ano ang napapanood nila sa social media. Gagastos sila ng malaki o panatag silang gagastos ng malaki sa paniniwala na mababawi nila agad-agad pagdating sa Canada. Kapatid, hindi po ganyan sa Canada. Siguro baka sa ibang bansa, pupwede pa. Newcomers will face a higher cost of housing, transportation,
pagkain, taxes, etc., etc. At ito pa ang biggest challenge. Kung hindi ka sanay mamuhay, like pag winter times, mga 6 to 7 months, nakamukmok ka lang sa loob ng bahay, kung hindi ka po sanay na ganun ang pamumuhay mo, mapapawaw ka talaga sa kalungkutan. Kaya mostly po, hindi nakaka-survive yung iba umaalis ng Canada. Nagustuhan ko ang comment na ito. Same kami ng pananaw sa buhay. Sa Pinas, mahirap na eh. Parents ko, mahirap. Mga kapatid ko, ganun din. Walang masama kung susubukan ko na magbago ang cycle ng aming pamilya. Starts from me, na maaari ko din maipasa sa mga anak ko at sa mga magiging pamilya nila. At ang bansang Canada ang nagbigay ng opportunity sa akin. At least diba may kunting pagbabago, hindi na lang puro hirap. Maraming ang nagbabash eh. Naku, si ate, pakaragid naman ng itsura mo, magpahinga ka naman. Canada pa more. Para sa akin, bahala na kayong ma-stress sa magmumukha ko. Sino pa ba ang gagawa ng paraan para sa pamilya ko? Diba, ako lang din. Ang buhay ay kanya-kanya ng diskarte. Kanya-kanya po tayo ng experience. Siguro po kung nasa Pilipinas ako, sigurado mangangapa po ako doon. Dahil single parent po ako. At hindi po ako magkakaroon ng chance na makakatulong sa parents ko at sa mga kapatid ko. Diba, aminin na natin. Pag nasa abroad kasi tayo, kahit papano, nakakapag-abot po tayo ng tulong sa Pilipinas. Sa mga pamilya natin, lalong-lalo na pag may mga medical emergency, mabilis lang makapag-provide ng pera pag nasa abroad tayo. Ang hirap magkasakit sa atin, napakamahal. Canada might be so cruel for destination for some, but if you come to know its advantages, it is a very good place to live in. It takes time lang talaga. Kaya ang iba willing magtiis at magsakripisyo. Oy, marami ding iba na ginagawang stepping stone ang Canada ha. Once makakakuha sila ng Canadian passport, ayun, alis na sila sa Canada. Dahil nakuha na nila ang goal nila. At wala silang balak na magstay ng matagal dito sa Canada. Pero wag nating kalimutan, ang Canada ang nagbigay ng opportunity sa kanila para magkaroon ng mas better na buhay. Hindi lang naman ako ang dumaan ng hirap sa umpisa dito sa Canada. Marami-rami din kami. Unless, pagdating mo dito, meron ka ng magandang trabaho at malaki ang sahod mo. Hindi mo na kailangang magtatlong job. I don't mind working hard para makapag-save ako. Ang sa isip ko, magtatrabaho ako, magsisave ako, at mag-i-invest din pag may time. Kaya nakuha ko ang mga anak ko after 1 year lang ng pagland ko. At nakabili din ako ng second-hand na sasakyan na hindi ko inutang sa bangko. Kaya nagbunga yung pagsisikap ko at na-reach ko yung goal ko. Dapat, dito sa Canada, bawas-bawas din ng kayabangan. Huwag magiging mayabang kasi yan din ang magpapahamak sa'yo. Mapupuno ka talaga ng utang pag nagmamayabang ka, lalo na papakita mo lang sa social media. At pag andito ka sa Canada, iwasan mo din na ikumpara ang Canada kung saang bansa ka man nanggaling kasi hindi ka uusad. At dapat sigurado ka na Canada talaga ang gusto mong bansa na puntahan para walang regrets, di ba? Hindi masasayang ang effort mo, hindi din masasayang ang pera mo. Katulad po ng sinabi ko kanina, adapt and apply. Kahit saang bansa po tayo gustong magtrabaho o mag-migrate. Huwag niyo pong gawing basihan ang video na to dahil magkakaiba po tayo ng experience at skill set. Maaring naging effective sa akin at maaari ding hindi effective sa'yo. Do your own thorough research po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sana po may natutunan tayo sa video na to. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po maging updated po tayo sa mga susunod nating mga video. Pasensya na po sa mga tagapagsubaybay natin dahil minsan lang po ako makapag-upload dahil busy din ang ating life dahil single parent po tayo lang ang kumakayod. Ganun pa man, maraming salamat po sa pagtangkilik. God bless po. Bye! Ingat! Do your own thorough research.